Kasama naman natin si Mr. Lino Bardillon mula sa Council for the Welfare of Children upang i-promote ang pagdiriwang ng 2014 National Children's Month ngayong Oktubre. Good morning po, Sir Lino. Ayan. Mula sa Council for the Welfare of Children. Magandang umaga lahat sa inyo at sa mga nanonood sa UNTV sa buong Pilipinas. Masayang buwan ng buwan ng mga bata. Yan po, for the 22nd National Children's Month, ano po ang tema natin for this year? Ngayong buwan, ang tema ngayon ay tungkol sa child participation. Yung bata, kasali ka, ikaw ay mahalaga. Ibig sabihin nito, bawat isang bata sa Pilipinas na nagkakaedad na 0 to 17, kasi ang 18 yung age of majority, so 0 to 17, na sa ngayon ay 40% ng total population ng buong bansa. Kasi we have reached recently the 100 million mark population. 40% ng population ng Pilipinas ay mga bata. So ganun kahalagan dapat nating bigyan ng kahalagahan ang selebrasyon ng buwan ng mga bata na pinangungunahan nga ng Council for the Welfare of Children. So ano po yung mga activities natin for this whole month of October para sa ating National Children's Month? Marami kaming naka-line up na activity ngayong buwan. Uumpisahan namin ito sa Biyernes. Meron kaming gagawing press conference sa Rembrandt. Dito sa press conference na ito, may mga bisita kami na tatalakay tungkol sa mga karapatan ng mga bata, particular doon sa kahalagahan ng pagsali o partisipasyon ng bawat bata sa mga bagay na mahalaga sa paghubog ng kinabukasan ng bawat bata. Kasama dito din doon sa press conference ay ilulunsad din namin yung pagkilala sa mga outstanding social worker nung nakaraang bagyong Yolanda. So kasama yun doon, ilulunsad din namin. Yun po ba yung mga kasama doon, yung mga teachers na nagtuturo din sa kanila? Oo, kasama din sila doon. Kasama din This is this 22nd time na ginawa niyo po yung National Children's Month. From the first time na nagawa niyo po hanggang ngayon, ano po yung nakita niyong pagbabago? Marami, sa loob ng 21 taon, tatlo yung naging batayan namin. Una, tumaas yung level ng pag-unawa ng bawat tao doon sa karapatan ng mga bata. Hindi lang sa karapatan, kasi yung mga bata din, dapat may balance din yun, dapat may responsibilidad. Diba, karapatang mag-aaral ng bata, dapat nag-aaral din siya ng mabuti. So, importante doon yung patnubay ng magulang. Yun, mataas yung level of awareness on children's rights sa school, kasi kasama yan sa curriculum, sa community, may mga barangay council for the protection of children tayo na nagbibigay ng mga informasyon. Pangalawa, dumadami yung ating mga partners. Pag sinabi naming partners or stakeholders, hindi lang yung ahensya ng gobyerno kagaya ng DSWD, DILG, DOH, kasama na rin yung mga national government organization, faith-based organization, nandiyan ang CBCP, kasama namin dyan, at saka mga iba pang sektor, lalo na yung mga bata at mga magulang din. At pangatlo, dumadami yung mga komunidad, yung mga syudad at mga munisipyo na nagiging child-friendly. Isa na dito, Quezon City is also a child-friendly community. Gusto lang tanungin, Sir Lito, kasi pag every month meron kayong team, di ba? May team kayo. Meron kayong specific, like itong taon, kung mataas ang incidents ng sexual abuse sa mga kabataan natin, pinipick up nyo yan at ginagawa nyong main team, tapos pinag-uusapan sa ating mga kababayan o sa ating community. Di ba? Mga sexual abuse, yung mga ginagamit. For the protection, dun sa sexual abuse, meron tayong specific na buwan dyan, February. Yan yung Child Sexual Abuse Awareness Week na tinatawag namin. So, binibigyan dito ng atensyon. Talaga yung malawakang pagbibigay ng informasyon sa mga batang talagang madaming kaso ng pang-aabuso. So, isa yon sa tinitingnan namin bilang ahensya na nagtataguyod ng mga polisiya at nagmo-monitor ng implementasyon ng mga batas patungkol sa karapatan ng maproteksyonan ang
bawat bata. Kasama din po dyan yung mga out-of-school youth natin, di ba? Ano mga projects ang binibigay natin sa kanila, sa mga out-of-school youth natin? Yung CWC, no, nagko-coordinate sa mga ahensya, mga polisiya. Yung sa mga out-of-school youth, kasi it's a partnership between the DepEd. Meron silang sa alternative learning system na kino-coordinate sa local government units. Isa yung programa na kino-coordinate ng DepEd through the LGU na yung mga OSY natin, yung out-of-school youth, karamihan kung mga high school nagda-drop out, ay mabigyan ng kaukulang skills at pagsasanay sa barangay. So, partnership din yon with the TESDA. So, nagko-coordinate kami pagdating sa polisiyang iyon sa DepEd, sa TESDA at saka sa LGU. Sir, please promote po your National Children's Month for this month of October. Ano-ano po yung mga activities natin, sa mga events po tayo magkakaroon ng, sa mga lugar po tayo magkakaroon ng mga events? Yeah. Yung launching ng Children's Month namin, sa may Luneta sa Saturday on October 4. May 6 to 10 a.m. starting with a walk, National Walk for Awareness on Children's Rights. And then may program kami after no walk, mga 8 o'clock hanggang 10 o'clock. UNTV is one of our media partners. TV partner. And member siya ng National Steering Committee ng Children's Month. So nagpapasalamat kami sa UNTV for supporting our program, our Children's Month celebration. Yung walk po na gagawin is open for public? Yeah, open for public yon. We're estimating na mga 8,000 yung attendance sa walk for the launching. So, sana may pumunta din from UNTV and mag-cover din sana. Anong oras? 7 o'clock po yung 7 walk. ng This is a nationwide activity, so may mga walk din na gagawin in the other regions. Iba't ibang region. Like in Zamboanga, in Naga. So yung mga LGUs, magkakaroon din ng ganun activity po. Malapit lang po. Mula po sa Rizal Monument. Okay. Hanggang doon po sa may Lapu-Lapu Grandstand. Okay. O yan, maraming salamat po sa inyo, Mr. Lino Bardillon, ang OIC or Head ng Public Affairs and Information Office Council for the Welfare of Children. Thank you so much, sir. Yeah, thank you. Salamat.